Nakatago sa likod ng namatatayok na bundok at napapaligiran ng isang malalim at malawak na gubat. Ang baryo ng Dilim ay isang lugar kung saan tila huminto ang oras. Ang tanging daan papasok at palabas ay isang bakubakong landas na lupa na nilalamon ng makakapal na damo tuwing teg-ulan at nagiging bitak-bita na parang tuyong balat sa panahon ng teg-init. Isang ilog na may maitim na tubig ang nagsisilbing hangganan nito sa kabihasan, isang hangganan na hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual. Dito, ang nakwentong bayan ay hindi lamang pambata, kundi nababalang ibinubulong ng hangin. Sa gitnang katahimikang ito, isang makina ang umugong, isang tunog na banyaga sa pandinig na nakatira ron. Ang makintap na sasakyan ni Dr. Mateo Reyes ay tila isang dayuhan habang maingat niyang binabaktas ang pamilyar ngunit ngayoy halos nakalimutan ng daan. Ilang taon na rin siyang hindi umuwi. Isang matagumpay na doktor sa siyudad, isang taong naniniwala sa aham, sa mga numerong hindi nagsisinungaling, at sa lohika. Ngunit ngayon, napilitan siyang bumalik. Hindi dahil sa pangungulila, kundi dahil sa isang telegramang nagsasabing unti-unti nang pinapatay ng sakit ang kanyang lola. Pagdating niya sa baryo, isang kakaibang bigat ang sumalubong sa hangin. Ang dating masayahing mamuhang mataong kilala niya ay napalitang ng isang blangkong tingin. Ang mga mata nila ay may bahit ng pag-asa nang makita siya, ngunit mas nangingibabaw ang isang uri ng takot na matagal nang nananahan sa kanilang puso. Ikinuwento nila ang tungkol sa isang misteryosong karamdaman, isang sakit sa pagtulok na kumakalat sa buong baryo. Hindi raw ito ordinaryong pagtulok, kundi isang paglalakbay kung saan ang kaluluwa ay hinihila papunta sa isang lugar na walang sinuman ang nakabalik. Sa isip ni Mateo, ito ay isang hindi pa natutuklasang virus, marahil dalang nga insekto mula sa gubat o isang uri ng kontaminasyon sa kanilang iniinom na tubig. Ngunit ng gabing iyon, habang nagayos siya ng kanyang magamit sa lumang bahay ng kanyang lola, nasaksihan niya mismo ang kababalang kinatatakutan ng lahat. Si Mang Cardo, isang magsasakang may katawang lupa at laging nakangiti, ay dumaan sa kanyang bintana. Kinawayan pa siya nito, ngunit walang anumang babala. Bigla na lamang siyang natumba na parang isang punong pinutol. Hindi siya sumigaw, hindi siya dumaing. Ang kanyang nga mata ay marahang pumikit, at ang kanyang pahinga ay naging kalmado at malalim sa isang paraang hindi natural, na parabang isang manika na biglang nawalan ng baterya. Sa sandaling iyon, alam ni Mateo na ang kalaban niya ay hindi isang simpleng sakit lamang. Ito ay isang anino na lumalamon sa liwanag ng baryo ng dilim. At siya, sa ayaw man o sa gusto niya, ay kailangan itong harapin. Kinabukasan, ang sinang ng araw na tumagos sa bintana ng lumang bahay ay tila walang kapangyarihang itaboy ang dilim na bumalot sa baryo ng nakdaang gabi. Hindi na nakaksaya ng panahon si Mateo. Ang kanyang personal na misyon para sa kanyang lola ay pansamantalang naisantabi, napalitan ng isang mas malaki at mas kagyat na tungkulin. Ang buong baryo ng dilim ay kanyang pasyente ngayon. Ginamit niya ang bulwagang pambayan, isang gusaling gawa sa kahoy na kinakikitaan na ng edad at amoy ng lumang alaala, bilang kanyang pansamantalang klinika. Sa tulong ng ilang kalalakihan na may lakas ng lupang lumabas ng kanilang tahanan, inilata niya ang kanyang makagamitan mula sa siyudad na instrumentong kumikinang sa ilalim ng mahinang ilaw, nga simbolo ng modernong medisina na tila isang kalapastanganan sa sinaunang poknayon. Ang mga biktima ay dinala isa-isa, inihigas sa mga pansamantalang banik na kawayan. Ang una ay si Mang Cardo. Sa malapitan, mas lalong nakapangingilabot ang kanyang itsura. Mukha siyang payapang payapa na parabang nasa gitnang isang napakagandang panaginip. Walang bakas ng anumang karamdaman, walang lagnat, walang pamamaga, walang sugat. Ang kanyang pulso ay normal. Ang kanyang pahinga ay malalim at regular. Kumuha si Mateo ng sampol ng kanyang dugo. Ang matingkat na pulang likido ay tila sumisigaw ng kalusugan, isang kabalintunaan sa katawang walang malay na pinanggalingan nito. Sumunod ang isang batang babae, halos 8 taong gulang pa lamang. Ang kanyang ina ay tahimik na umiyak sa isang sulok, habang ang kanyang ama ay nakatayo sa tabi niya. Ang nakamao ay nakakuyom, isang larawan ng walang magawang galit. Sinuri ni Mateo ang bata. Katulad ni Mang Cardo, perpekto ang lahat ng vital signs. Ang balat nito ay makinis, ang nalabi ay mamula-mula pa. Tila isa lamang anghel na natutulog. Muli, kumuha si Mateo ng dugo. Ganito ang nangyari sa bawat pasyenteng dinala sa kanya, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Isang epidemya ng perpektong kalusugan na nakanyong kamatayan. Isinara ni Mateo ang klinika ng magtakip silim. Mag-isa, sinimulan niya ang kanyang masusing pagsusuri. Inilabas niya ang kanyang portable microscope, isang aparato ng katotohanan na dala niya mula sa siyudad.
Maingat niyang inilagay ang isang patakang dugo ni Mang Cardo sa slide. Sa ilalim ng lente, ang mundo ng dugo ay nabuhay. Mapulang selula na perpekto ang pagkakabilog, maputing selula na handang lumaban sa anumang impeksyon. Ngunit wala silang kalaban. Walang bakas ng virus, walang anumang bakterya na hindi pangkaraniwan, walang lason, walang palatandaan ng anumang sakit na alam ng agham. Inulit niya ang proseso sa dugo ng bata at sa dugo ng iba pa. Ang resulta ay pare-pareho. Kalinisan, kapayapaan, isang malinis na bill of health mula sa mikroskopikong mundo. Ibinaksak ni Mateo ang kanyang sarili sa isang silyang kahoy. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paano ito possible? Sa kanyang propesyon, palaging may dahilan, palaging may bakas na iniiwan ang kalaban. Ngunit dito, ang kalaban ay isang multo, isang kawalan. Habang siya ay nakiisip, isang katok sa pinto ang pumuto sa kanyang pagmumuni-muni. Si Kapitan Juan, ang pinuno ng baryo. Ang mukhang kapitan ay guhit-guhit ng pakalala. Ang kanyang mga mata ay pagod at ang amoy ng matapang na tabako ay nakabalot sa kanya na parang isang kumot. "Kumusta, Dok?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa at pagod. "May nakita ka na ba?" umiling si Mateo. "Wala, Kapitan. Sa medikal na pananaw, ang kababaryo ninyo ay malulusok." Walang anumang mali sa kanila. Napabuntong hininga ang kapitan at naupo sa tapat niya. Iyan din ang sinabi ng huling doktor na napatpat dito. Bago siya umalis, 1 linggo lang ang nakalipas. Sinabi niyang baka mas histerya lang ito. "Maaari," sabi ni Mateo. Kahit nasa kanyang sarili ay hindi na siya naniniwala. Ngunit ang histerya ay hindi nagpapatumbang tao ng ganito. "Hindi nga, paksang ayon ng kapitan, wala kaming magawa, Dok. Parang anay na kumakain sa aming baryo ang takot. Sa gabi, walang gustong matulog. Ang matawa ay naglalagay ng asin sa kanilang nga bintana. Nagsasabit ng bawang sa kanilang nga pintuan. Nga bagay na dati ay sa mga kwento lang namin naririnig." Nakatubili ang kapitan sandali na para bang nahihiyang sabihin ang susunod ang sabi ng matatanda. Ang sabi nila, ito raw ang hilang panaginip. Nangunot ang nu ni Mateo. Hilangang panaginip? Isang lumang kwento, Dok. Isang alamat. Sinasabing may isang espiritu sa gubat na ito. Isang mga habingang panaginip kapag siya ay nagagalit o kapag siya ay nalulungkot. Humihila siya nga kaluluwa mula sa kanilang makatawan upang maging matauhan sa kanyang walang katapusang panaginip. Napangiti si Mateo ng mapait. Isang kwentong bayan lamang iyan, Kapitan. Gawa-gawa ang takot para ipaliwanag ang mga bagay na hindi maunawaan. Tumingin ng diretso sa kanyang nga mata ang kapitan. Sa tinging iyon ay nakita ni Mateo ang desperasyon. "Doktor, bago ka dumating, naniniwala rin akong kwentong bayan lang iyan. Pero ngayon, habang nakikita kong isa-isang natutulok ang aking mga kababaryo, habang naririnig ko ang kanilang nga pamilya na umiyak sa gabi, hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan. Ikaw na lang ang pag-asa namin, ang agam mo, ang kaalaman mo mula sa siyudad." Umalis ang kapitan. Iniwan si Mateo sa isang mas malalim na katahimikan. Ang nasalitang hilangang panaginip ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang katawa-tawang konsepto para sa isang taong tulad niya. Ngunit habang tinitinan niya muli ang perpektong sampo ng dugo sa ilalim ng kanyang mikroskopyo, hindi niya maiwasang isipin na marahil nakahanap siya ng sagot sa maling lugar. Marahil ang kalaban ay wala sa dugo, wala sa katawan, kundi na sa isang bagay na hindi kayang sukatin ng kanyang mainstrumento. Isang bagay na kasing lumang ang gubat na nakapalibot sa kanila at kasing hiwagang ang mga panaginip na kinatatakutan ng lahat. Ang kabiguan ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ng isang taong sanay sa mga tiyak na kasagutan. At para kay Mateo, ang lason na iyon ay nagsimula ng manuyo sa kanyang maugat. 2 araw na siyang nakakulong sa bulwagan. Paulit-ulit na sinusuri ang masampol ang dugo. Nagbabasa ang kanyang librong medikal. Naghahanap ang kahit anong pahiwatik. Isang sinulit na maari niyang hilahin upang malutas ang buhol-buhol na misteryo. Ngunit wala siyang makita. Ang bawat pahinang kanyang nga aklat ay tila isang pangungutya. Ang bawat resultang kanyang pagsusuri ay isang pader na hindi niya kayang gibain. Ang katahimikan ay binasak ng sunod-sunod na katok sa pinto, malakas at punong pakmamadali. Isang babae, humahangos at luhaan, ang bumungat sa kanya. "Doktor, Doktor, tulong! Ang bunso ko!" "Si Berto!" sigaw nito. Ang kanyang boses ay basak sa pagtangis. Kinuha na rin siya. Ang masalitang iyon ay tumarak sa dibdib ni Mateo na parang isang punyal. Isa na namang biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang galit na namumuo sa loob niya, isang galit na nagmula sa kanyang sariling kawalan ng kapangyarihan. Nasaan siya? Tanong niya. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng awtoridad. "Dalhin mo ako sa kanya."
Itinurong babae ang isang malit na kubo sa dulong baryo. Malapit sa paanan ng gubat. Ito ang dampa ni Aling Nida, ang kinikilalang albularyo ng baryo ng dilim. Sa isip ni Mateo, ito na ang pagkakataon upang harapin ang kamangmangan na sa kanyang paniniwala ay isa ring sakit na pumapatay sa baryo. Habang naglalakad sila patungo sa kubo, ang hangin ay tila nakbago. May kakaibang amoy na lumulutang, isang pinahalong amoy ng pinatuyong dahon, bulaklak, at isang bagay na matamis ngunit kasabay nito ay malansa, tulad na susunok na daktangang puno. Mula sa labas, naririnig na niya ang isang mahinang pag-awit, isang himig na paulit-ulit. Hindi malinaw ang mga salita, na parabang galing sa isang sinaw ng wika. Pumasok si Mateo sa kubo ng walang paalam. Ang loob ay mas madilim kaysa sa labas, at ang amoy na namoy niya kanina ay mas tumindi pa. Nakasabit sa mga dingding ang mga pinatuyong halaman, mga buto nga hayop na tinuhok sa lubit, at mga anting-anting na gawa sa kahoy at bato. Sa gitnang silid, sa isang banig, nakahiga ang isang batang lalaki, si Berto. Katulad ng iba, payapa itong natutulog, at sa ulunan nito, nakaluhot si Aling Nida. Isang matandang babae na kulubot na ang balat na parang isang tuyong dahon. Ngunit ang kanyang nga mata ay naniningning na parang dalawang baga sa dilim. Hawak niya ang isang malit na kumpol ng mga dahon na naglalabas ng makapal at puting usok, at marahan niya itong iwinawasiwas sa ibabaw ng katawan ng bata habang patuloy sa kanyang hindi maintindihang pag-awit. Ano ang ginagawa mo? Malamig na tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay pumuno sa maliit na espasyo. Natigil sa pag-awit si Aling Nida at dahan-dahan siyang lumingon. Hindi siya nagulat. Tila, inaasahan na niya ang pagdating nito. Ginagamot ko siya. Sagot niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng isang matandang bato. Gamot? Tumawa si Mateo ng mapakla. Ang tawag diyan ay pamahiin. Ina, sinasayang mo ang mahalagang oras. Kailangan ng batang totoong gamot, hindi ngang usok at dasal. Lumapit si Mateo sa bata, ngunit hinarangan siyang matanda. Tumayo ito, at kahit na mas maliit ito sa kanya, naramdaman ni Mateo ang isang puwersa mula rito na hindi niya kayang basta na lang itulak. Ang gamot mo ay para sa katawan, sabi ni Aling Nida. Ang kanyang mamata ay nakatitik sa kanya. Ang sakit na ito ay nasa kaluluwa. Kalokohan? Sagot ni Mateo. Ang kanyang pasensya ay naubos na. Hayaan ninyo akong gawin ang trabaho ko. Bawat minutong lumilipas na ginagawa ninyo ang walang saysay na ritual na iyan ay maaring katumbas ng buhay ng batang ito. Buhay? Bahagyang ngumiti ang matanda. Ano ang alam mo sa buhay at kamatayan? Binatang doktor, nakikita mo lamang ang laman at buto. Hindi mo nakikita ang sinulit na nagduduktong sa hininga at sa panaginip. May mga pintuan na hindi dapat buksan. Lalo na nga taong hindi naniniwala sa kung ano ang nasa likod nito. Sa gitnang kanilang pagtatalo, isang boses ang namagitan. Doktor, Aling Nida. Tama na po. Isang dalaga ang lumabas mula sa isang madilim na sulok. Ito si Lia, ang nakatatandang kapatid ni Berto. Ang kanyang mukha ay isang mapang kapakalito at pihati. Ang kanyang mamata ay lumilipat-lipat mula sa doktor patungo sa albularyo. Doktor, sabi niya. Bumaling kay Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Aling Nida po ang aming albularyo mula pa noon. Marami na po siyang napagaling na sakit na sinukuan ng siyensya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Aling Nida. Ngunit, inay, hindi po gumagana sa sakit na ito ang inyong maritwal. Araw-araw, may bago na lamang natutulog. Sa huli, tumingin siya kay Mateo, ang kanyang mamatay punong luha at pagsusumamo. Gawin ninyo po ang lahat, doktor. Subukan ninyo po ang lahat ng alam ninyo. Nakikiusap po ako. Ang pagsusumamo sa boses ni Lia ang pumigil kay Mateo. Nakita niya sa dalaga ang personifikasyon ng buong baryo. Isang komunidad na nababasak sa pagitan ng lumang pananampalataya at ng bagong pag-asa. Tumango si Mateo kay Lia. Isang tahimik na pangako. Humarap siyang muli kay Aling Nida. Hindi ako alis hanggat hindi ko nasusuri ang bata. Tinitigan siya ni Aling Nida ng matagal na parabang binabasa ang kanyang kaluluwa. Sa huli, marahan itong tumabi. Gawin mo ang gusto mo, sabi niya. Sukatin mo ang kanyang pulso. Pakinggan mo ang kanyang dibdib. Tingnan mo ang kanyang dugo. Hanapin mo ang iyong kalaban sa laman. Ngunit sinasabi ko sa iyo, wala kang makikita. At ang mga siya, matapos ang masusing pagsusuri, wala pa ring nakitang mali si Mateo. Umalis siya sa kubo na dala ang isang matinding kabiguan at isang bagong uringang katanungan sa kanyang isipan. Habang siya ipapalayo, narinig niya ang huling sinabi ni Aling Nida, isang bulong na tila dalang hangin. Ang gubat ay nagmamasid sa iyo, binatang doktor. Magingat ka sa iyong panaginip.
Ang masalitang iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kilabot. Isang pakiramdam na may isang bagay na mas malaki at mas madilim kaysa sa isang sakit ang kanyang kinakaharap. Ang masumunod na araw ay naging isang malabong pagkakasunod-sunod ng pagbabantay at paghihintay para kay Mateo. Ang bulwagang pambayan ay naging isang tahimik na santuwaryo nga natutulok. Isang koleksyon nga mga katawang humihinga ngunit ang nga kaluluwa ay nasa kung saang malayong lugar. Ang bilang ng biktima ay patuloy na dumarami. Isang mangingisda, isang mananahi, 2 binatilyo, at isa pang matanda ang idinagdag sa lumalaking bilang ng mga pasyente. Ang baryo ay unti-unti nang namamatay. Ang madaan ay halos wala ng tao. Ang mabintana ay laging nakasara. At ang tanging maririnig sa gabi ay ang ihip ng hangin at ang pinipigilang pahikbi mula sa loob ng bahay. Ang takot ay naging mas nakakahawa pa kaysa sa mismong sakit. Si Mateo ay halos hindi na rin natutulog. Ang kanyang lakas ay nakmumula sa sunod-sunod na pag-inom ng matapang na kape at sa purong determinasyon na huwag magpatalo. Ngunit ang bawat paksikat ng araw na walang dalang kasagutan ay unti-unting umubos sa kanyang pag-asa. Ang kanyang kauwi ay nanatiling isang multo, walang pangalan, walang anyo. Isang gabi, habang abala siya sa muling pagsusuri sa kanyang nota, pumasok si Lia sa bulwagan. Ang dalaga ay namumutla at ang mamata ay may maitim na bilog sa ilalim. Tanda ng ilang araw ng pagpupuyat sa pagbabantay sa kapatid na si Berto. Doktor, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagsasalita po si Berto. Napatingin si Mateo. Nagsasalita. Gising na ba siya? Umiling si Lia. Hindi po. Tulog pa rin siya. Pero may nga sinasabi siya. Salitang hindi ko maintindihan. Paulit-ulit. Ito'y isang bagong impormasyon, isang bagong anggulo. Dinala ni Mateo ang kanyang upuan at isang maliit na kwaderno sa tabing bani ni Berto. Sa simula, wala siyang marinig kundi ang mahinang pahinga ng bata. Ngunit pakaraan nga halos isang oras, sa gitna ng malalim na katahimikan ng gabi, nagsimulang gumalaw ang mga labi ni Berto. Malamig, bulong nito, sapat lang ang lakas para marinig. Ang tubig, sa ilalim ng bato. Sinulat ito ni Mateo, pakaraan ng ilang minuto, muling nagsalita ang bata. May kumakanta, malungkot o yayi. Muli ito ang sinulat ni Mateo. Dito nagsimula ang kanyang bagong uri ng pagbabantay. Hindi na siya nakahanap ng sintomas sa katawan, kundi nga pahiwatik mula sa mga salitang binibitawan ng mga natutulog. Nilipatan niya ang banik ni Mang Cardo, ang magsasakang una niyang nakitang bumaksak. Matapos ang mahabang paghihintay, nagsalita rin ito sa kanyang pagtulog. Ang boses nito ay mas malalim, mas magaspang, ngunit ang diwang sinasabi ay pamilyar. Huwag, anino na walang mukha, nakatayo sa tabi nga ilok. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Ilok, kanta. Ito'y hindi na isang nakataon lamang. Lumipat siya sa isang matandang babae sa kabilang sulok. Ang masalita nito ay halos hindi na mabikas. Isang mahinang ungo lamang. Ngunit sa gitna nun, narinig niya ang masalitang dot sa loob ng kuweba, madilim. Sa pag-aari nga umaga, napuno na ang salita ang isang pahinang kwaderno ni Mateo. Pinagsama-sama niya ang nga ito. Ilok, bato, kuweba, kanta, o yayi, anino, walang muha, isang nakapangingilabot na tula na binibikas ng isang koro nga natutulog. Paanong ang mataong ito na hindi naman makakamak-anak at may iba't ibang edad ay nakakaroon ng isang panaginip? Ito ay isang bagay na lumalagpas sa hangganan ng medisina at pumapasok sa teritoryo ng kababalahan, isang teritoryo na buong buhay niyang iwinaksi. Sa sobrang pagod at pagkalito, napasabunot si Mateo sa kanyang buhok. Sa sandaling iyon, lumapit si Lia, may dalang isang maliit na tasa na naglalabas ng kakaibang amoy. Doktor, makape po muna kayo. Tiningnan ni Mateo ang tasa. Ang likido ay may tim na berde at malapot. Hindi ito kape, sabi niya. Ano ito? Pinabibigay po ni Aling Nida? Mahinang sagot ni Lia. Nang makita niya akong pabalik dito, ibinigay niya sa akin itong maliit na supot na mga dahon. Ang sabi niya, para sa pagod na isip. Natawa si Mateo nang walang saya. Talaga? At naniniwala kang makakulong ito? Nakatubili si Lia. Wala naman pong masama kung susubukan. Tinitigan ni Mateo ang tasa. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang pagsasanay bilang isang doktor, ay sumisigaw na huwag itong inumin. Isa itong katas ng pamahiin, isang simbolo ng lahat ng bagay na kanyang tinututulan. Ngunit ang pagod sa kanyang katawan at ang bigat sa kanyang isipan ay tila mas malakas. Sa isang iglap ng desperasyon, kinuha niya ang tasa. Sige, sabi niya, tingnan natin ang bisang gamot ng inyong albularyo. Itinungga niya
ang isang malaking lago. Ang sumunod na reaksyon ay mabilis at marahas. Ang kanyang mamata ay nanlaki, ang kanyang lalamunan ay tila nagliyab at isang di may larawang pait ang kumalat sa kanyang buong bibig para siyang uminom ng pinahalong apdo, lupa at bulok na dahon. Napabugas siya at napaubo ng sunod-sunod habang ang luha ay namumo sa gilid ng kanyang mamata. Ano ba ito? Sigaw niya sa pagitan ng paubo. Hindi napigilan ni Lia ang sarili at isang maliit na tawa ang kumawala sa kanyang ngalabi. Ito ang unang tunog ng saya na narinig sa bulwagang iyon sa loop ng maraming araw. Ang tunog na iyon ay tila mas epektibo pa kaysa sa anumang gamot. Natigilan si Mateo at napatingin kay Lia. Sa kabilang masamang lasa, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, nang humupa na ang pait, isang kakaibang enerhiya ang kanyang naramdaman. Hindi ito tulad ng epekto ng kape na nagpapabilis ng tibok ng puso, kundi isang uri ng kalinawan. Isang pagupa ng pagod sa kanyang isipan. Bumalik siya sa kanyang mesa at tiningnan ang listahan ng mga salita sa kanyang kuwaderno. Hindi na niya ito tiningnan bilang walang saysay na salita mula sa isang laknat, kundi bilang mapiraso ng isang palaisipan. Ilog, kuweba, anino. Ito ay mga elemento ngang isang kwentong bayan na nabubuhay sa isipan ng mga biktima. Noon niya napagtanto, hindi niya malalabanan ang sakit na ito sa pamamagitan lamang ng pagsusuri sa dugo. Kailangan niyang unawain ang panaginip. Kailangan niyang alamin ang kwento sa likod ng misteryosong oyay at ng aninong walang muha. At para magawa iyon, kailangan niya ng tulong mula sa mga taong nakakakilala sa mga kwento ng baryo ng dilim. Tumingin siya kay Lia na ngayoy abala sa pagkupunas sa kanyang kapatid. Sa dalagang iyon, nakita ni Mateo hindi lamang ang isang kaibigan, kundi ang posibleng susi na magbubukas sa pintong katotohanan. Ang kakaibang enerhiya na idinulot ng mapait na sa ani Aling Nida ay nagtagal lamang ng ilang oras. Nang lumubok ang araw at muling bumalik ang gabi, ang kalinawan sa isip ni Mateo ay napalitan ng isang bagong uri ng pagod. Isang pagod na hindi lamang pisikal, kundi pati na rin mental. Ang listahan ng masalita mula sa panaginip ay paulit-ulit na umikot sa kanyang utak. Isang silang plakang kababalahan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang araw, sinubukan niyang matulog ng maaga. Inihiga niya ang kanyang sarili sa isang lumang sopa sa loob ng bulwagan. Ang mahinang pahinga ng mga natutulog na biktima ang naksilbing malungkot na oyay sa kanyang paligid. Ngunit ang pagtulog ay may lap. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang nga mata, ang imaheng ang isang madilim na kuweba at isang aninong walang mukha ang sumasalubong sa kanya. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na isang kapanatagan. Ito ay naging isang blankong canvas kung saan ang kanyang isip ay nagpipinta ng mga nakatakot na larawan. At sa gitna ng katahimikang iyon, may narinig siyang isang tunog. Isang mahinang kaluskos na parabang may tuyong dahon na tinatapakan sa loob mismo ng bulwagan. Minulat niya ang kanyang nga mata. Wala namang tao. Binaliwala niya ito. Marahil ay isang daga lamang o ang paggalaw ng lumang kahoy ng gusali. Muli siyang pumikit. At doon, narinig niya ito muli. Hindi na ito isang simpleng kaluskos. Ito ay isang bulong. Isang mahinang-mahinang tunog na halos hindi marinig na parabang hangin na dumadaan sa isang malit na siwang. Hindi niya maintindihan ang salita, ngunit naramdaman niya ito sa kanyang tainga. Isang malamig na damping tunog. Bumangon siya at nagsaling ng tubig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Pinakiramdaman niya ang paligid. Wala. Tanging ang malalim na pahinga ng mapasyente. Guni-guni mo lang iyan, Mateo. Sabi niya sa sarili, epekto lang iyan ng pagod at kape. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang bulong ay nagpatuloy. Minsan, ito ay parang isang buntong hininga. Sa ibang pagkakataon, ito ay parang isang salitang binibikas sa ilalim ng tubig. At sa isang sandali na halos panaginip na siya, narinig niya ito ng malinaw. Isang salita, ang kanyang pangalan. Mateo. Ang boses ay matanda at tuyo, walang kasarian, at tila nanggagaling sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay. Napabalikwas siya ng bangon. Ang kanyang katawan ay nababalot ng malamig na pawis. Walang tao. Walang pinanggagalingan ang boses. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang batok. Hindi ito guni-guni. May isang bagay sa lugar na iyon na nakakakilala sa kanya. Sa wakas, dahil sa matinding pagod, bumigay na rin ang kanyang katawan. Ngunit ang pagtulog na dumating ay hindi isang pahinga. Ito ay isang pakahulog sa isang bangin ng ilo. Walang kama, walang bulwagan,
Nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa tubig na abot hanggang sa kanyang bukong-bukong. Ang tubig ay itim at sobrang lamig. At nararamdaman niya ang mamakinis at madulas na bato sa ilalim ng kanyang mapaa. Nasa lupsiyang ang isang kuweba. Ang tanging liwanag ay nakmumula sa isang siwang sa itaas na nagbibigay ng sapat na ilaw upang makita ang kumikinang na tubig at ang magabasang pader ng bato. At doon narinig niya ang kanta. Isang oyayi, ang malungkot na himig na ibinubulong ng mapasyente. Ngunit dito, ito ay malinaw at buo, umaling-awngaw sa buong kuweba. Ang himig ay hindi nakakaantok. Ito ay mapangakit, humihila, na para bang may isang puwersang gustong dalhin siya sa mas malalim pang parteng kuweba, sa mas madilim pang lugar. At sa dulong kuweba, sa lugar kung saan ang liwanag ay hindi naabot, nakita niya ito. Ang anino, hindi ito gumagalaw. Nakatayo lamang ito ron, isang perpektong hugis ng tao na gawa sa purong kadiliman. Ngunit wala itong mukha, walang mamata, walang bibig, isang butas sa realidad. Hindi siya nito tinitingnan, ngunit ramdam na ramdam ni Mateo ang buong atensyon nito na nakatuon sa kanya. Isang matinding lamig ang bumalot sa kanya, mas malamig pa kaysa sa tubig sa kanyang ngapa. Nagising si Mateo na humihiyaw. Napopos siya sa sopa humihingal, ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Naramdaman niya ang kanyang ngapa at sa isang nakakakilabot na sandali, tila ang lamig ng tubig mula sa kanyang panaginip ay nananatili pa rin sa kanyang balat. Ang linya sa pagitan ng panaginip at katotohanan ay nagsimulang maglaho. Ang sumunod na araw, ang pag-atake sa kanyang isipan ay nagpatuloy habang siya'y gising. Isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Sa tuwing siya ay lalabas ng bulwagan upang maglakat-lakat sa baryo, may nararamdaman siyang isang hindi may paliwanag na pahila. Isang puwersa na tila gustong dalin ang kanyang mapaa patungo sa isang direksyon. Ang direksyon ng gubat sa likod ng kubo ni Aling Nida. Sa simula, ito ay isang mahinang pakiramdam lamang na kaya niyang labanan. Ngunit habang tumatagal, ito ay lumalakas. May mga pagkakataon na hihinto siya sa gitna ng daan at mapapatingin sa hanay nga puno sa malayo. Ang gubat ay tila tumatawag sa kanya. Bumubulong nga mapangako nga sagutan at kasabay nito ng panganib. Kailangan niyang gamitin ang kanyang buong lakas ng loob upang pilitin ang kanyang mapa na maglakat sa kabilang direksyon. Ang hilangang panaginip, ito na ba yon? Ang puwersang humihila sa kaluluwa ng mabiktima? Bakit niya ito nararamdaman habang gising? Dalawang nakakatakot na posibilidad ang nabuo sa kanyang isipan. Una, maaring siya ay nahahawa na rin. Ang bulong, ang panaginip, ang pagila ay mga sintomas lamang ng karamdaman. Isang neurological na epekto ng kung anumang patogen ang kumakalat sa baryo. Ito ang paliwanag na gustong paniwalaan ng kanyang siyentipikong paisip. Ngunit may pangalawang posibilidad, isang ideya na mas nakakapangilabot. Paano kung hindi siya isang ordinaryong biktima lamang? Paano kung anuman ang nasa likod ng sakit na ito ay may sariling pag-isip? Paano kung alam nitong siya ay isang banta, isang tagalabas na sumusubok na alamin ang sikreto nito? Paano kung siya ay sadyang tinatarget? Ang mabulong, ang panaginip, ang pagila ay hindi sintomas kundi maarmas. Nga para ano pang siya ay sirain, takutin at sa huli, hilahin din papasok sa dilim. Isang hapon, tumayo siya sa isang lugar kung saan tanaw niya ang gilid ng gubat. Ang papalubok na araw ay lumilikha nga mahahabang anino na tilam nga daliring gumagapang palabas mula sa mga puno. Sa isang kamay, hawak niya ang kanyang kwaderno na puno nga siyentipikong obserbasyon. Sa kabila, nararamdaman niya ang malamig na hangin mula sa gubat. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya maaring manatili lamang bilang isang doktor na nakmamasit mula sa malayo. Ang laban na ito ay naging personal. Ang desisyon ay nabuo sa isipan ni Mateo hindi na parang isang kislap ng henyo, kundi parang isang mabagal na paksuko sa isang alon na matagal na niyang sinasagupa. Habang nakatayo siya sa harap ng gubat, ang mabulong at ang pagila na kanyang nararamdaman ay hindi na lamang nga sintomas na kailangan niyang pag-aralan. Sila ay naging mamensahe na kailangan niyang unawain. Ang kanyang nga libro, ang kanyang mikroskopyo, ang kanyang kaalaman sa anatomiyang tao ay mga sandatang walang silbi sa isang laban na hindi pisikal. Upang labanan ang isang panaginip, kailangan mo munang alamin ang kwento nito. At sa baryong ito, ang nakwento ay hindi nakasulat sa mga aklat, kundi nakaukit sa puso at alaala ng mga tao. Kailangan niyang lulukin ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pagiging isang taong agham at magtanong. Binalikan niya ang bulwagan. Ang eksena ay pareho pa rin. Ang mahabang hanayng maga natutulok, ang mabigat na kumot ng katahimikan, at silya
na tila hindi umalis sa tabing kanyang kapatid. Nakaupo ito sa sahig, marahang pinupunasan ng basang tela ang noo ni Berto. Sa liwana ng gasra, nakita ni Mateo ang pagod sa mukha ng dalaga. Ngunit nakita rin niya ang isang tibay na hindi matitinag. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mayapa ay halos walang tunok sa sahig na kahoy. Nakangat ng tingin si Lia. Ang kanyang nga mata ay nagtatanong. Hinintay niyang maksalita si Mateo tungkol sa isang bagong teorya o isang bagong gamot. Ngunit iba ang lumabas sa bibig ng doktor. Lia, simulan niya. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa dati. Kailangan ko kong tulong mo. Natigilan si Lia. Ang doktor mula sa siyudad, ang taong punong kumpiyansa at magasagutan, ay humihingi ng tulong sa kanya. Ang siyensya. Pagpapatuloy ni Mateo habang inilalabas ang kanyang kwaderno. May hangganan pala. At sa tingin ko, narating ko na ang hangganan na iyon. Inilahad niya ang kwaderno sa pahina kung saan nakasulat ang masalita. Ilog, kuweba, bato, kanta, oyayi, anino, walang mukha. Ang masalitang ito, sabi niya, hindi lang si Berto ang bumibigkas nito. Lahat sila, paulit-ulit sa kanilang pagtulok. Isang panaginip na pinagsasaluhan nilang lahat. Tiningnan ni Lia ang listahan. Ang kanyang mata ay nanlaki sa pagkamangha at takot. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ko ang tulong mo. Sabi ni Mateo, hindi ko kailangan ng isa pang doktor. Ang kailangan ko ay isang taong nakakakilala sa baryo ng dilim. Sa mga kwento nito. Lia, may alam ka bang anumang alamat? O kahit sismis lang na bumabanggit sa masalitang ito ng makakasama? Tinitigan ni Lia ang papel, pagkatapos ay tumingin siya sa natutulog na mukha ng kamatid. Si Berto ay tila mas payat na ngayon. Ang kanyang balat ay mas maputla. Ang payapang pagtulog na dati isang misteryo lamang ay ngayoy isa ng mabagal na pagkaubos ng buhay. Ang agham ni Mateo ay hindi nakatulong. Ang ritual ni Aling Nida ay hindi rin nakatulong. Ngunit ngayon, may isang bagong landas na binubuksan ang doktor, isang landas na pinagsasama ang dalawang mundo. Tumingin siyang muli kay Mateo at sa pagkakataong ito, ang pag-alinlangan sa kanyang nga mata ay napalitan ng determinasyon. Wala po akong alam na isang kwento na may lahat ng salitang iyan, pag-amin niya. Pero ang ilog, ang kuweba, may mga naririnig po ako tungkol diyan noong bata pa ako. Magkwentong panakot nga matatanda para hindi kami maglaro sa malalim na parte ng ilog. Anong klaseng magkwento? Tungkol sa isang kuweba sa ilalim ng tubig, malapit sa malaking talon. Sinasabing doon daw nakatira ang mangkantanto. At kung minsan, may naririnig daw silang malungkot na kanta mula roon tuwing kabilugan ng buwan. Isang piraso ng palaisipan. Tumukma ito sa masalita. Kailangan nating malaman ang buong kwento? Sabi ni Mateo. Sino ang pinakamagandang kausapin? Ang mga pinakamatatanda sa baryo, sagot ni Lia. Sina Lolo Kadyo at Lola Iska. Sila na po yata ang pinakamatagal na nakatira dito. Kinabukasan, makasama silang naglakad patungo sa dampani ng Lolo Kadyo. Ngunit ang kanilang pag-asa ay agad na napalitan ng pagkabigo. Ang matandang mag-asawa, nang marinig lamang ang masalitang kuweba at kanta, ay biglang namutla. Umiling-iling si Lolo Kadyo habang si Lola Iska ay mabilis na naksara ng bintana at nakbulong ng kung anong dasal. Huwag ninyong banggitin ang maiyan. Nanginginig na sabi ng matanda. Ang pagbigkas lamang sa mga iyan ay isang paanyaya. Umalis na kayo. Anuman ang kanilang gawing pilit, hindi na nila napasagot ang mag-asawa. Ang takot na nakatanim sa kanilang mapuso ay mas malalim pa kaysa sa anumang pagnanais na tumulong. Habang naglalakad pabalik, ang pagkadismaya ay baka sa mukha ni Mateo. Takot sila, sabi niya. Mas takot pa silang magsalita kaysa sa mismong sakit. Dahil para sa kanila, Doktor, ang pagsasalita ay nagbibigay buhay sa mabagay-bagay, paliwanag ni Lia. Kung gayon, sabi ni Mateo, kuminto siya at tila may bagong ideyang nabuo. Kung ayaw magsalita ng mabuhay, marahil kailangan nating tanungin ang napatay. Nangunot ang noo ni Lia. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang matalaan, sabi ni Mateo. Records, sa isang baryong kasing tanda nito, dapat mayroong nakasulat na kasaysayan. Magatalaan ng kapanganakan, kamatayan ng mahalagang pangyayari. Saan natin iyon matatakpuan? Sa lumang simbahan po, sagot ni Lia. May isang malit na opisina doon kung saan itinatago ang sakristan ang malumang libro ang parokya. Ang ilan daw po ay mula pa sa panahon ng Makastila. Ito na ang kanilang bagong plano. Kung ang kasalukuyan ay punong takot, babalikan nila ang nakaraan. Hahanapin nila ang ugat na bangungot na ito sa mapahina ng kasaysayan na nababalot ng alikabok. Hapon na nang marating nila ang lumang simbahan. Ito ay nakatayo sa isang maliit na burol, malayo ng kaunti sa sentro ng baryo.
Gawa ito sa mga malalaking blokeng bato na nilimot ng lumot. At ang kampanaryo nito ay matagal nang walang kampana. Ang malaking pinto nitong gawa sa matigas na kahoy ay nakasara, tila isang bibig na ayaw ng makwento. Sa harap ng pintong iyon, tumayo sina Mateo at Lia. Sa kanilang likuran, ang papalubok na araw ay napipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Sa kanilang harapan, ang isang gusali na puno nga malihim at marahil ng mga kasagutan. Dito, ang doktor at ang dalagang taga-baryo ay naging isang tunay na pangkat. Ang kanilang alyansa, na isinilang mula sa desperasyon, ay ngayon mayroon ng isang malinaw na misyon. Sila ay mga arkeologo ngang isang nakalimutang trahedya, mga tiktik sa isang krimen na matagal nang naganap, at ang kanilang paghuhukay ay magsisimula sa pagbukas ng pinto sa kanilang harapan. Ang pakuhangang susi sa lumang simbahan ay naging isang maliit na pagsubok na rin. Ang sakristan, isang matandang lalaki na nangangalang Mang Celso, ay halos kasing tanda ng simbahan. Ang kanyang pandinig ay mahina na at ang kanyang nga mata ay malabo na. Ngunit ang kanyang memorya para sa masusi ay matalas pa rin. Matapos ang ilang sigaw at pagpapaliwanag mula kay Lia, sa wakas ay nakuha rin nila ang isang malaki at kinakalawang na susi mula sa isang tablang puno nga nakasabit na susi. Ang silit ng mga kasulatan, sabi ni Mang Celso, habang inaabot ang susi kay Mateo, matagal nang walang pumapasok diyan. Mag-ingat kayo sa mga anay at sa mga multo na nakaraan. Ang babala, kahit na sinabi ng may bahagyang ngiti, ay nakiwan ng malamig na pakiramdam sa kanila. Ang pinto ng silit aklatan ay umungol na parang isang hayop na nagising sa mahabang pagkakatulok ng ito'y kanilang buksan. Isang amoy ang sumalubong sa kanila, isang amoy na pinahalong alikabok, nabubulok na papel at basang bato. Ang silit ay maliit at walang bintana. Ang tanging liwanag ay nakmumula sa kanilang daladalang gasera na lumilihang nga gumagalaw na anino na tilam nga kaluluwang sumasayaw sa mga dingding. Ang maestante ay puno nga librong balot sa katat. Ang ilan ay sira-sira na ang takip at ang nga pahina ay naninilaw at marupok. Sa lupngo ilang oras, ang tanging maririnig ay ang paglipat ngang mapahina at ang paminsan-minsang pag-ubo dahil sa alikabok. Ang kanilang paghahanap ay tila walang patutunguhan. Ang nga libro ay naglalaman lamang ng nga ordinaryong talaan, nga binyak, makasal, malibing, masimpleng salaysay ng buhay at kamatayan sa baryo ng dilim sa loob ng daan-daang taon. Walang anumang kakaiba, walang anumang palatandaan ng isang malagim na pangyayari. Wala tayong makita rito, sabi ni Mateo. Ang pagkadismaya ay bakas sa kanyang boses. Abalang-abala siya sa paglilinis ng alikabok sa kanyang kamay. Marahil ay mali tayo. Marahil ay wala talaga sa nakaranang sagot. Sandali, sabi ni Lia. Ang kanyang boses ay isang bulong. Nakaturo siya sa isang mababang estante sa pinakasulok ng silit, sa likot ng isang bunton ng malumang kandila at sirang maimahen. May isa pa ron. May isang libro na naiba sa lahat. Ang balot nitong katat ay mas maitim at walang anumang pamagat o marka sa gulugot nito. Tila ito ay sadyang itinago. Maingat itong kinuha ni Mateo at ipinatong sa isang maliit na mesa. Nang buksan niya ito, napagtanto nilang hindi ito isang opisyal na talaan ng parokya. Ito ay isang personal na talarawan, isang journal. Ang sulat kamay ay maganda at formal, gamit ang lumang Espanyol at Tagalog. Tala-arawan ni Padre Amancio. Basa ni Lia sa pangalang nakasulat sa unang pahina, taong 1888. Sinimulan nilang basahin ang mga sinulat ng pari. Ang mga unang entry ay naglalarawan sa kanyang pagdating sa baryo ng dilim. Isinulat niya ang tungkol sa kamangmangan ng nga katutubo, ang kanilang paganong paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan, lalo na sa espiritu ng ilok na kanilang sinasamba. Ang tono ng pari ay mapakmataas. Tinitingnan niya ang kanyang sarili bilang isang tagapagligtas na magdadala ng tunay na liwanag sa isang bayang nasa kadiliman. Ngunit habang lumilipat sila sa nga susunod na pahina, ang tono ng pagsusulat ay nagsimulang magbago. Ang pagiging arogante ay napalitan ng isang kakaibang obsesyon. Si Padre Amancio ay hindi na interesado sa pakpuksa sa mga lumang paniniwala, kundi sa pakunawa at paggamit sa mga ito. Isinulat niya ng detalyado ang tungkol sa lakas ng ilok, isang sinaunang kapangyarihan na mas matanda pa kaysa sa simbahan. Nagsimula siyang magsagawa ng sarili niyang ma-eksperimento. Pinaghalo ang mga ritual ng Katoliko sa mga dasal at alin na natutunan niya mula sa mga katutubo. Ang sulat kamay ngang pari ay nagsimulang maging magulo. Ang elegantang kurba ay naging matutulis na guhit. Isinulat niya ang tungkol sa pag-alay nga hayop sa ilok tuwing gabi, ang pagbikas na nga salitang hindi matatakpuan sa Biblia. Nagsusulat
Siya tungkol sa pagtatangkang itali o kontrolin ang espiritu ng ilog upang angkinin ang kapangyarihan nito para sa kanyang sarili. Diyos ko, bulong ni Leah habang binabasa ang isang partikular na entry. Nagsusulat siya tungkol sa paggawa ng isang bagay. Isang sisidlan para sa kapangyarihan. Isang bagay na itatago niya sa puso ng ilog. Ang mahuling pahina ng talarawan ay halos hindi na mabasa, punong galit at takot. Ang masalita ay tila isinulat sa matinding pagmamadali. Isinulat ni Padre Amancio na natuklasan ng mga taga-baryo ang kanyang maginagawa. Tinawag nila siyang mangkukulam, isang demonyo na naanyong pari. Alam niyang parating na sila para sa kanya. At sa huling pahina, sa isang sulat kamay na nanginginig sa galit, isinulat niya ang kanyang sumpa. Binasa ito ni Mateo ng malakas. Ang kanyang boses ay umaling-ango sa tahimik na silid. Tinanggihan nila ang aking kapangyarihan. Tinawag nila akong halimaw. Sila ang mahalimaw. Kung gayon, ibibigay ko sa kanila ang kadiliman na kanilang gusto. Itatali ko ang kanilang makaluluwa sa ilog na ito. Sa aking pagtulok sa ilalim ng tubig, sila ay matutulok din magpakailanman sa aking walang katapusang panaginip. Pagkatapos ng talaarawan, may isang huling entry sa opisyal na talaan ng parokya para sa taong iyon. Isinulat ng isang bagong pari. Ang kanyang sulat kamay ay nanginginig din. Si Padre Amancio ay kinuhang nga taong bayan at nilinis sa ilog dahil sa kanyang makalapastanganan. Kaawaan nawa nga ang Diyos ang kanyang kaluluwa at ang sa atin, nilinis. Ulit ni Mateo. Isang magandang salita para sa nilunod. Isinara niya ang libro. Ang alikabok ay umikot sa liwanag na sera. Ang lahat ng pirasong ng palaisipan ay biglang nakaduktong-duktong. Ang ilog, ang kuweba sa ilalim nito kung saan marahil ay isinagawang ng pari ang kanyang mamadilim na ritual. Ang oyayi, ang kanyang mamasasamang dasal, ang anino na walang mukha, ang kanyang isinumpang espiritu. Lumabas sila mula sa simbahan. Gabi na. Ang hangin ay malamig at ang buwan ay isang manipis na hiwa sa madilim na kalangitan. Mula sa burol, tanaw nila ang ilog sa di kalayuan. Isang itim na laso na kumikinang sa ilalim ng buwan. Hindi na ito isang simpleng ilog para sa kanila. Ito ay isang libingan. Ito ang pinakmula ng sumpa. Alam na nila ngayon kung ano ang kanilang kalaban at kung bakit ito nagagalit. Ngunit ang pag-alam sa kasaysayan, isang sakit ay hindi nangangahulugang alam mo na kung paano ito gamutin. Ang tanong ngayon ay paano? Paano nila lalabanan ang isang sumpang 100 taon nang natutulok sa ilalim ng tubig? Ang gabi ay malalim na nang muli silang kumatok sa pinto kubo ni Alinida. Sa pagkakataong ito, hindi sila pumasok ng walang paalam. Nahintay sila. Isang pagpapakita na respeto na hindi ipinakita ni Mateo noong una silang makita. Bumukas ang pinto at ang matanda ay bumungat sa kanila. Ang liwanag mula sa gasera sa loob ay nagbigay din sa manggaguhit sa kanyang mukha. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, inaasahan ko ang inyong pagbabalik. Pumasok sila sa loob. Ang amoy nga pinatuyong halaman at insenso ay pamilyar na ngayon kay Mateo, ngunit sa halip na ituring itong amoy ng pamahiin, ito ngayon ay amoy ng isang kaalamang hindi niya taglay. Tama ka, Alinida. Simulan ni Mateo. Ang kanyang boses ay mahinahon at walang bahit ng pagmamataas. Nahanap kami ng sagot sa malibro. Ipinakita niya ang dala nilang lumang talarawan. At natakpuan namin ang isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang pari, sa isang sumpa, at sa ilog. Ikinuwento ni Mateo ang lahat ng kanilang natuklasan mula sa talaarawan ni Padre Amancio. Habang siya ay nagsasalita, si Alinida ay tahimik lamang na nakikinig. Ang kanyang mata ay nakapikit na parabang ang kwento ay hindi na bago sa kanyang pandinig. Nang matapos si Mateo, ang matanda ay marahang tumango. Nahanap ninyo ang mabutong kwento? Sabi niya. Ngunit hindi ninyo pa nakikita ang laman at dugo nito. Nagbukas siyang isang maliit na bawol na kahoy at kumuhang isang dakot ng mabutil at dahon at inihagis ito sa ibabaw. Nagbabagang uling sa isang palayo. Isang mabangong usok ang umakyat at pumuno sa silid. Ang kwento ni Padre Amancio ay hindi isinulat sa malibro para sa lahat. Paliwanag niya, ito ay isang lihim na ipinasa sa bibig ng albularyong tulad ko mula sa aking lola hanggang sa lola niya sa tuhod. Isang babala na hindi dapat kalimutan. Tumingin siya kay Mateo. Nakita mo ang kanyang galit sa mga pahina, binatang doktor. Ngunit ang kailangan mong malaman ay hindi ang kanyang galit, kundi ang kanyang kapangyarihan. Dito, ipinaliwanag ni Alinida ang bagay na hindi nakasulat sa talaarawan. Ang sumpang bari ay hindi lamang salita na isinigaw sa hangin.
Upang makaroon ng bisa ang isang sumpa na kasing lakas nito, kailangan nito ng isang angkla, isang pisikal na bagay kung saan kakapit ang masamang espiritu, isang sisidlan na magtatago sa kanyang kapangyarihan dito sa lupa. Bago siya kinuha nga taga-baryo, pagpapatuloy nga tanda, gumawa si Padre Amancio isang bagay. Isang bagay na gawa sa kahoyng punong kamagong at pilak na ninakaw mula sa krus ng simbahan. Isang maliit na kahon. Sa loob nito, inilagay niya ang kanyang dugo, isang hibla ng kanyang buho, at isang dasal na binaliktad. Tinawag niya itong pusong kadiliman. Ang kahon ng musika, bulong ni Lia na alala ang deskripsyon sa tala-arawan. Tumango si Aling Nida. Oh, isang kahon na tumutuktok ng isang baluktot na oyayi, isang kantang hindi nagpapatulog, kundi nagnanakaw ng kaluluwa. Nang siya'y kanilang nilunot sa ilok, kasama niyang ibinaksak ang kahon. Nabaon ito sa ilalim ng malalim na putik kasamang kanyang katawan. Sa loob ng 100 taon, ang lalim ng tubig at ang kapal ng putik ang nagsilbing salyo. Pinahina nito ang kapangyarihan ng sumpa. Ang pari ay natulog at ang kanyang panaginip ay nanatiling nakakulong sa ilalim ng ilok. Ngunit bakit ngayon? Tanong ni Mateo. Bakit ngayon ito nagising? Itinuro ni Aling Nida ang bintana, patungo sa direksyon ng natutuyong lupa sa labas. Ang kalikasan ay may sariling balanse. Sa loob ng 2 taon, hindi tayo dinadalaw ng ulan. Ang taktuyot na nararanasan natin ngayon ay ang pinakamatindi sa kasaysayan ng baryong ito. Ang ilog, na dati rin malakas at malalim, ay ngayon isang anino na lamang ng dati nitong itsura. Ang tubig ay bumabaw at ang putik sa ilalim na nagtatago sa pusong kadiliman ay unti-unting natutuyo at nabibitak. Ang huling pirasong palaysipan ay nalagay na sa lugar. Ang taktuyot, iyon ang dahilan. Ang pagina ng ilog ang nagbigay daan upang muling makahinga ang sumpa. Ang kapangyarihan kahon ay muling sumisingaw mula sa lupa, kumakalat sa hangin na parang lason at bumubulong sa isipan ng mga taga-baryo. Hinihila sila isa-isa papasok sa panaginip ng pari. Kaya pala, sabi ni Mateo, sa wakas ay naunawaan na ang lahat. Kaya pala ang nga biktima ay nagsasalita tungkol sa isang kuwebang madilim sa ilalim ng bato. Iyon ang libingan ng pari at ang kahon ang kanyang puso na patuloy paring tumitibok. Kung gayon, sabi ni Lia, ang kanyang boses ay punong determinasyon. Kailangan nating kunin ang kahon. Kailangan nating sirain ito. Hindi iyon ganun kadali, bata babala ni Aling Nida. Ang pusong kadiliman ay ang sentro ng kapangyarihan ng pari. Ito ang kanyang koneksyon sa mundong ito. Habang papalapit kayo rito, mas lalong lalakas ang kanyang impluensya. Ang mabulong na naririnig mo, doktor, ay magiging masigaw. Ang maanino sa iyong mapanaginip ay makakaroon ng makamay. Ipagtatanggol niya ang kanyang puso gamit ang lahat ng takot na nakatago sa loob ninyo. Ngunit ang takot sa kanilang mamuha ay napalitan ng isang matatak na pagpapasya. Wala na silang ibang pagpipilian. Ang pag-upo at paghihintay ay nangangahulugan lamang ng tiyak na kamatayan para sa buong baryo. Tumayo si Mateo. Sabihin ninyo sa amin kung ano ang kailangan naming gawin, Aling Nida. Handa na kami. Sa unang pagkakataon, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labingang matandang albularyo. Nakita niya sa harap niya hindi lamang isang aroganteng doktor at isang takot na dalaga, kundi 2 mandirigma na handang harapin ang dilim. Ang alyansa ay nabuo na. Ang aham, ang puso, at ang sinaunang karunungan ay magsasama-sama. Ang kanilang misyon ay malinaw na. Hanapin ang puso ng kadiliman at wasakin ang 100 taong sumpa bago nito tuluyang lamunin ang baryo ng dilim. Ang kaalaman, natuklasan ni na Mateo, ay hindi palaging isang kalasak. Kung minsan, ito ay isang bigat na lalong nagpapabagal sa iyong mabalikat. Ngayong alam na nila ang kalikasan ng kanilang kalaban. Ang bawat pagdaan ng oras ay tila mas mabilis, mas mapanganib. Ang kanilang pag-asa ay napalitan ng isang kagyat na pangangailangan na kumilos dahil ang sumpa ay hindi na lamang nagpapatulog. Ito ay nagsimula ng pumatay. Ang unang napansin ni Mateo ay ang pagbabago sa pisikal na anyong nga biktima. Bilang isang doktor, ito ang pinakakinatatakutan niya. Hindi na sila mukhang payapang natutulog lamang. Ang kanilang mapisngi ay nagsimulang humpak, ang kanilang nga mata ay lumubok, at ang kanilang balat ay naging maputla at halos aninak na. Na parabang ang buhay mismo ay unti-unting hinihigop mula sa kanilang katawan. Sinuri niyang muli si Berto. Ang pulso nito ay mas mahina na, ang paghinga ay mas mababaw. Nakakaroon na ito nga sintomas ng matinding malnutrition at dehydration kahit na maingat silang nagpapasok ng likido sa katawan nito. Inubos niya sila, sabi ni Mateo kina Lia at Aling Nida isang umaga. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang sumpa ay hindi lamang nagnanakaw ng kanilang kamalayan. Ginagamit nito ang kanilang lakas,
ang kanilang enerhiya upang palakasin ang sarili nito. Sa ganitong bilis, bibigay ang kanilang makatawan. Mayroon na lang tayong ilang araw bago huli na ang lahat. Ang kararang ito laban sa oras ay naging mas mahirap dahil ang kapangyarihan na ilangang panaginip ay hindi na lamang nakakulong sa gabi. Tila ang pagkatuyungang ilok ay nagbukas ng isang siwang at ang impluensya ng sumpa ay nagsimula ng tumagas at kumalat kahit sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga taga-baryo na gising pa ay nagsimulang makaranas ng mga guni-guni. Isang matandang babae ang tumakbo palabas ng kanyang bahay. Sumisigaw na nakita niya ang isang paringwalang mukha na nakatayo sa kanyang kusina. Isang magsasaka ang hindi na naglakas loob na bumalik sa kanyang bukit matapos marinig ang isang malungkot na oyayi na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang hangin sa baryo ngang dilim ay naging mabigat. Puno ang isang hindi makitang pangamba. Kahit si Lia ay hindi nakaligtas. Isang hapon, habang siya ay nag-igip ng tubig mula sa balon, saglit siyang tumingin sa kanyang refleksyon sa tubig. Ngunit hindi ang sarili niyang mukha ang nakita niya. Sa isang nakakakilabot na segundo, nakita niya ang isang anino na walang mukha na nakatingin pabalik sa kanya. Ang ulo nito ay bahagyang nakatagilit na parabang nag-usisa. Nabitawan niya ang timba at napaatras. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang tambo. Alam ng sumpa na sila ang nag-iimbestiga. At ngayon, ito ay aktibong lumalaban. Ang napag-atake ay naging mas personal, mas tusong idinisenyo upang sirain ang kanilang kaloban. Sinimulang gamitin na nilalang ang pinakamalalim na takot ni Lia laban sa kanya. Minsan, habang siya ay naglalakad, maririnig niya ang boses ni Berto na tumatawag sa kanya. "Ate, tulong." Tatakbo siya papasok ng bulwagan. Ngunit daratnan lamang ang kanyang kapatid na payapang natutulog, mas lalo pang humihina. Ang pag-asa at pagkasindak na dulot ng huwat na tawak na iyon ay isang uri ng pagpapahirap na unti-unting dumudurok sa kanyang puso. Si Mateo naman ay inatake sa kanyang sariling larangan. Ang kanyang isipan at ang kanyang pag-unawa sa realidad. Ang mga bulong na dati hindi malinaw ay ngayon naging mga mapangutyang salita na tumutudyo sa kanyang aham. "Doktor!" Bulong nito sa gilid ng kanyang paninig habang sinusuri niya ang kanyang nota. "Hindi mo sila kayang iligtas. Wala kang gasilbi rito. Susunod ka na." Sa isang pagkakataon, habang tinitingnan niya ang kanyang isinulat na obserbasyon, ang nasalitang medikal ay tila gumalaw at naiging sulat kamay ni Padre Amancio. "Walang lunas. Walang pag-asa. Akin na kayo." Napapikit siya ng mariin at pagmulat niya, bumalik na sa normal ang magasalita. Ngunit ang pinakamatinding pag-atake ay dumating isang gabi. Mag-isa, si Mateo sa bulwagan, sinusubukang humanap ng lakas sa gitna nga natutulok na katawan. Nahilamos siya ng mukha sa isang maliit na palangganan ng tubig. Nang iangat niya ang kanyang ulo at tingnan ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana, hindi ang sarili niyang pagod na mukha ang nakita niya. Sa loop ng isang segundo na tila isang kawalang hanggan, ang kanyang refleksyon ay naging aninong walang mukha ni Padre Amancio. Napasigaw si Mateo at napaatras. Nabunggo niya ang isang mesa at nakbagsakan ang magamit sa sahig. Ang kanyang siyentipikong isipan ay halos bumigay. Ito ay isang direktang mensahe mula sa kalaban. "Nakikita kita. Alam ko kung sino ka." Puno ng takot, ikinuwento ni na Mateo at Lia ang kanilang makaranasan kay Aling Nida. Ang matanda, sa halip na magulat, ay tumango lamang na may malungkot na pag-unawa. "Gising na ang halimaw," sabi niya. "At alam niyang gising na rin kayo? Bago ninyo pa mahanap ang kanyang puso, sinusubukan na niyang basagin ang inyong loop." Kumuha si Aling Nida ng dalawang maliliit na anting-anting mula sa kanyang baul. Mambiraso ngang kahoy na may nakaukit na mga kakaibang simbolo na tinuhok sa isang pulang lubid. "Isuot ninyo ito," utos niya. "Hindi nito mapipigilan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ito ay magsisilbing paalala sa inyong sariling lakas. Isang kalasak para sa inyong makaluluwa." Habang hawak nila ang mga anting-anting, isang pakiramdam ngang bahagyang kapanatagan ang kanilang naramdaman. Hindi ito mahika, alam ni Mateo. Ito ay isang simbolo, isang bagay na makakapitan sa gitnang isang digmaang psikolohikal. Ang kanilang oras ay paubos na. Ang nabiktima ay nasa bingit ng kamatayan. Ang sumpa ay lalong lumalakas at nagiging mas agresibo. Sa gabing iyon, sa liwanag ng isang nag-ilaw na gasera, inilatak nilang tatlo ang isang lumang mapangabaryo. Itinuro ni Aling Nida ang isang lugar sa tabi ng ilog, malapit sa talon, ang lugar na binabanggit sa mga lumang alamat. "Dito," sabi niya. "Dito natin siya hanapin." Ang takot ay malinaw pa rin sa kanilang mga mata, ngunit sa ilalim nito, mayroon ng isang matibay na determinasyon. Ang karera ay nagsimula na.
At alam nilang ang susunod na hakbang ay ang pagpasok sa lungga na halimaw. Isang halimaw na naghihintay at nakakaalam na sila ay paparating. Ang malit na kubo ni Aling Nida ay naging kanilang himpilan. Isang malit na islang determinasyon sa gitna ng isang karagatan ng takot. Sa liwanag ng ay isang gasera. Ang tatlong makakaibang tao ay nagtipon sa paligid ng lumang mapa, isang alyansang isinilang hindi sa pagkakasundo kundi sa parehong desperasyon. Naroon si Mateo, ang taong agam, na ngayon ay handang yakapin ang mapamamaraang lampas sa kanyang pag-unawa. Naroon si Lia, ang pusong baryo, na ang lakas ay nakmumula sa pagmamahal para sa kanyang kapatid at sa kanilang tahanan. At naroon si Aling Nida, ang sisidlan ng sinaunang karunungan, ang kanilang tanging gabay sa laban na kanilang haharapin. Ang pusong kadiliman ay hindi isang simpleng bagay na maaari na lamang nating sirain. Simula ni Aling Nida, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Ang kapangyarihan nito ay hindi nakatali sa kahoy at pilak kung saan ito gawa kundi sa sumpang ibinuhos dito. Ang kailangan natin ay hindi martilyo kundi isang ritual. Isang ritual ng paglilinis. Ipinikit niya ang kanyang mata na parabang binabasa ang isang aklat na siya lamang ang nakakakita. Kailangan nating pumunta sa tabi ng ilog, sa lugar kung saan nilunot ang pari, sa hating gabi ng pagsapit ng bagong buwan. Iyon ang oras kung kailan ang tabing sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng nga espiritu ay pinakamanipis. Sa oras na iyon, ang kanyang kapangyarihan ay nasa tugatok. Ngunit ito rin ang oras na siya ay pinakabukas sa isang direktang hamon. Ang plano, ayon kay Aling Nida, ay may tatlong hakbang. Bawat isa ay mas delikado kaysa sa nauna. Unang-una, kailangan nilang hanapin at hukayin ang mismong kahon. Ito pa lamang ay isang malaking panganib dahil ang paglapit sa pisikal na anyong sumpa ay magpapalakas sa mga pag-atake sa kanilang isipan. Pangalawa, kapag nakuha na nila ang kahon, kailangan nilang lumikha ng isang banal na espasyo, isang bilog ng proteksyon kung saan nila isasagawa ang ritual. Kailangan natin ng asin na binasbasang ngang dasal, sabi niya habang inilalabas ang isang maliit na bayong. At kailangan natin ng 7 uring dahon mula sa gubad dahon ning bayabas, ning suha, ning atis, ning makahiya, ning langka, ng kawayan at ng malunggay. Bawat isa ay may kakayahang itaboy ang iba't ibang uri ng masamang espiritu. At ang pinakamahalaga, kailangan natin ng uling mula sa isang punong tinaman ng kidlat sapagkat taglay nito ang apoy at liwanag mula sa kalangitan. Ang pangatlong hakbang ay ang pinakapanganib, salop ng bilog. Habang hawak ang pusong kadiliman, si Aling Nida ay bibikas ng isang mahabang dasa, isang sinaunang orasyon na maghihiwalay sa sumpa mula sa kahon at magbabalik dito sa lupa kung saan ito nararapat. At habang ginagawa ko iyon, sabi niya, habang idinidilat ang kanyang mata at tinitingnan sina Mateo at Lia, ang aking buong lakas at atensyon dapat nakatuon sa ritual. Hindi ako maaring magambala. Kayo ang magiging tagapagbantay ko. Kayo ang magiging pader. Paano kami lalaban? Tanong ni Mateo. Wala kaming armas laban sa isang espiritu. Ang inyong tapang ang inyong armas. Sagot ng matanda, ang inyong pag-asa ang inyong kalasak. Ang pari ay gagamitin ang inyong natakot laban sa inyo. Ipapakita niya sa inyo ang mabagay na hindi totoo. Iparirinig niya sa inyo ang makasinungalingan. Huwag kayong maniniwala, huwag kayong bibitaw. Ang tunay na laban ay hindi sa labas, kundi dito, sabi niya, habang itinuturo ang kanyang sentido at dibdib. Si Lia, pagpapatuloy niya, bumaling sa dalaga. Ang iyong dalisay na pagmamahal sa iyong kapatid ang iyong liwanag. Hawakan mo iyan. Iyan ang apoy na hindi kayang patayin ng kanyang kadiliman. At bumaling siya kay Mateo. At ikaw, binatang doktor, ang iyong pagdududa nun ay naging isang matibay na paninindigan ngayon. Ang iyong determinasyon na magligtas ng buhay, gamit man ang agam o pananampalataya, ang iyong bakal na pader. Magpakatata kayo dahil sa oras na magsimula ang ritual, tayo ay papasok sa kanyang panaginip at gagawin niya ang lahat upang hindi na tayo makalabas. Kinabukasan, habang ang araw ay mataas pa, sinimulan nila ang paghahanda. Inutusan ni Aling Nida sina Mateo at Lia na pumasok sa gubat upang hanapin ang 7 uri ng dahon. Ang pagpasok sa gubat ay isang nakakakilabot na karanasan. Ang hangin sa loob ay malakit at mabigat. Ang bawat kaluskos ng mga dahon, ang bawat huni nga ibon ay tila may kasamang pagbabanta. Nararamdaman nila ang mamatang na kamasid, isang presensyang hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam sa kanilang mabatok. Ngunit makasama, nilabanan nila ang kanilang takot, tinutulungan ang isa't isa na hanapin
ang bawat halamang inilarawan ng matanda. Habang nasa gubat sila, si Aling Nida naman ay abala sa kanyang kubo. Nagdasal siya sa ibabaw ng isang palayo nga asin. Binasbasan ito nga salitang sinasambit sa isang lumang dialekto. Inihanda niya ang uling na mula sa isang puno nga niyog na tinaman ng kidlat nung nakaraang taon. Isinilit niya ang lahat sa isang bayong, kasama nga kandila at isang maliit na sisidlan ng langis ng niyog. Nang magbalik sina Mateo at Lia dala ang madahon, ang lahat ay handa na. Ang gabi ay nagsimula ng bumaksak at kasabay nito isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong baryo. Ito na ang gabi ng bagong buwan. Nagtipon silang tatlo sa labas ng kubo. Ang hangin ay malami at walang gumagalaw na dahon. Tandaan ninyo, huling paalala ni Aling Nida, ang kanyang boses ay seryoso. Sa oras na tumapa tayo sa pampang nga ilok, nasa teritoryo na niya tayo. Huwag kayong maghihiwalay. Huwag kayong titingin sa likod. Anuman ang inyong marinig, ang ating tanging daan ay pasulong. Tumingin si Mateo sa kanyang medical bag na nakasabit sa isang sulok, isang simbolo ng mundong kanyang iniwan. Pagkatapos, ay tiningnan niya ang anting-anting na nakasabit sa kanyang lik at ang malit na supot na gadahon na ibinigay sa kanya. Tumingin si Lia sa isang malit na medalyon sa kanyang kamay. Sa loob nito ay ang larawan ng nakangiting mukha ni Berto. At si Aling Nida, hawak ang isang matibay na tungkot na kahoy, ay tumingin sa madilim na landas na patungo sa ilog. Walang nang nagsalita. Sa isang tahimik na pagkakasundo, humakbang silang tatlo palabas sa liwanag ng gasera at pumasok sa pusot ng kadiliman. Ang kanilang bawat hakbang ay isang pagdeklara ng digmaan laban sa isang bangungot na 100 taon nang naghihintay. Ang paglalakbay patungo sa ilog ay isang paglalakbay sa lalamunan ng kadiliman. Ang bawat hakbang palayo sa munting liwanag baryo ay isang hakbang papalapit sa sentro ng kapangyarihan ng sumpa. Ang pamilyar na landas na tinahak ni na Mateo at Lia nung araw ay tila nakibang ang anyo sa ilalim ng gabi. Ang mapuno ay tila maiganteng nakabantay. Ang kanilang nasanga ay makamay na nakaumang at ang maanino sa pagitan ng maito ay tila mas malalim, mas maitim. Ang hangin ay malamig at hindi gumagalaw. Ngunit puno ito ng magabulong. Ang maito ay mas malinaw na ngayon. Nga pira-pirasong salita sa lumang Espanyol at Tagalog, masalitang galit, pangungulila at paghihiganti. Nararamdaman nila ang presensya ni Padre Amancio sa bawat kaluskos ng dahon, sa bawat huningang kuliglig. Tila ang buong gubat ay naging katawan ng kanyang masamang espiritu. Nang marating nila ang pampangang ilog, isang nakapangingilabot na tanawin ang bumungat sa kanila. Ang dating ilog ay isa na lamang ngayong malawak na libingan ng putik at bato, kumikinang na parang nga buto sa ilalim ng manipis na liwanag ng bagong buwan. Ang talon ay tuyo na, isang malaking mansa ng kadiliman sa gilid ng bangin. Ang katahimikan dito ay iba. Ito'y isang katahimikang mabigat, isang katahimikang may laman. Dito na iyon, bulong ni Aling Nida, habang itinataas ang kanyang kamay at itinuturo ang isang lugar sa gitna ng natuyong ilog, kung saan ang putik ay tila mas maitim. Dahan-dahan silang bumaba. Ang bawat tapak sa bitak-bitak na putik ay may kasamang malutong na tunok. Habang papalapit sila sa lugar na itinuro, ang hangin ay lalong lumamig at ang malungkot na oyay na datiri isang bulong lamang ay nagsimulang tumuktok sa kanilang maisipan, malinaw at malapit. Gamit ang isang maliit na pala at ang kanilang mga kamay, sinimulan nilang mahukay. Ang putik ay malakit at nagyayelo sa kanilang mga daliri. Sa bawat pahukay, ang oyay ay lalong lumalakas at ang mabulong ay nagiging mamalinaw na pangungutya. Pakaraan ng ilang minuto, isang matigas na bagay ang tumama sa pala. Maingat itong hinukay ni Mateo at dahan-dahang iniyahon mula sa putik. Ito ang puso ang kadiliman. Isang maliit na kahon na gawa sa itim na kahoy na may mga disenyong pila na pinadilim ng panahon. Nagyelo ito sa kanyang makamay at tila may mahinang pintik sa loob, isang pinting ng purong kasamaan. Ngayon na, sabi ni Aling Nida, ang kanyang boses ay mahigpit. Gawin natin ang bilog. Mabilis silang kumilos. Ibinuhos ni Lia ang isang perpektong bilog ng asin sa kanilang paligid. Inilagay ni Mateo ang 7 uri ng dahon sa mga itinakdang pwesto. At gamit ang uling mula sa punong tinamaan ng kitlat, gumuhit si Aling Nida ng masinaunang simbolo sa loop ng bilog. Inilagay nila ang kahon sa mismong gitna. Sa sandaling may latak ang huling dahon, tila isang hindi, makitang pader ang itinayo sa kanilang paligid. Ang oyay ay bahagyang humina na parabang naharangan. Ngunit alam nilang nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Lumuhod si Aling Nida sa harap ng kahon. Ipinikit ang kanyang mamata at nagsimulang bumikas ng isang dasal sa isang wikang hindi maintindihan nina Mateo at Lia.
Ang kanyang boses ay mahina sa simula, ngunit unti-unti itong lumakas. Isang alon kapangyarihan na sumasagupa sa madilim na himing ng kahon. At nun, nagsimula ang pag-atake. Ang espiritu ni Padre Amancio, na hindi makapasok sa loob ng bilog, ay sinimulang sirain ang kanilang isipan mula sa labas. Una niyang tinarget si Lia. Bigla, ang Oyayi ay napalitan ng isang pamilyar na sigaw. Ate Lia, tulong! Ang boses ni Berto, malinaw na malinaw, punong sakit at takot na tila nagmumula sa labas lamang ng bilog na asin. Kasunod nito, ang imaheng kanyang kapatid ay lumitaw sa kadiliman. Nakatayo ito roon, payat at nangihina. Ang mabraso ay nakaunat sa kanya. Ate, bakit mo ako iniwan dito? Ang lamig, tulungan mo ako. Napahikbi si Lia at akmang tatayo. Berto, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Mateo sa braso. Hindi siya iyan, Lia. Isang ilusyon. Labanan mo. Sigaw niya. Huwag kang titingin. Napapikit si Lia ng mariin. Ang ngaluha ay umagos sa kanyang ngapisngi habang patuloy na tumatawag ang boses ng kanyang kapatid. Sumunod ay si Mateo. Ang anyo ni Berto ay naglaho at napalitan ng isang pamilyar na silid. Nasa loob siya ng isang modernong ospital sa siyudad. Ang kanyang mamintir at kasamahan ay nakapaligid sa kanya. Ngunit sila'y tumatawa, mga mukha ay punong pangungutya. Tingnan ninyo si Dr. Reyes, sabing isa, naniwala sa makwentong kutsero. Iniwan niya ang siyensya para sa pangkukulam. Pagkatapos, ang eksena ay nagbago. Nakita niya ang natutulak na biktima mula sa baryo, ngunit ngayon sila'y mabangkay na ang mata ay dilat at nakatitik sa kanya. Punong maninisi. Kasalanan mo ito, bulong nila ng sabay-sabay. Bigo ka. Isang matinding pagdududa ang gumapang sa kanyang puso. Isang lason na nagsasabing lahat ng kanyang pinag-aralan ay walang silbi. Ngunit naramdaman niya ang kamay ni Lia na humigpit sa kanyang braso. Doktor, toto tayo. Ito ang toto. Huwag kang makinig. Bulong nito. Kahit na ito mismo ay nanginginig sa takot. Ang kanilang pinagsamang lakas ang nagpanatili sa kanilang katinuan. Ang huling target ay si Aling Nida. Habang patuloy siya sa pagdarasal, isang matangkat na anino ang nabuo sa kanyang harapan. Ang anino ni Padre Amancio. Hindi ito nagsalita gamit ang bibig. Ngunit ang boses nito ay dumagundong sa kanilang isipan. Matandang mangkukulam, sabi ang boses, ang iyong maklumang Diyos ay walang kapangyarihan dito. Ang aking sakit ay ang bagong pananampalataya. Sumuko ka at bibigyan kitang kapirasong kapangyarihan. Ngunit si Aling Nida ay hindi natinag. Dinilat niya ang kanyang mamata at sama ito ay may isang apoy na hindi kayang patay ng anumang dilim. Ang iyong kapangyarihan ay nagmula sa galit at takot. Amancio, sagot niya. Ang kanyang boses ay umaling-aunaw. Ang sa amin ay nakmumula sa pag-asa at pagmamahal. Bumalik ka sa lupa. Habang ang dasal ni Aling Nida ay nararating ang kasudulan. Ang puso ng kadiliman ay nagsimulang manginig ng marahas sa gitnang bilog. Isang itim na usok ang lumabas mula sa mga siwang nito. Ang Oyayi ay naging isang nakabibinging sigaw maghihirap. Ang buwang lakas ng sumpa ay nakatuon na ngayon sa kanila. Naramdaman ni Mateo ang pagina ni Aling Nida. Ang matanda ay namumutla at pinagpapawisan ng malapot. Inilipat niya ang kanyang sariling lakas buhay sa ritual. Engeyo nena, sigaw ni Aling Nida. Itinaas niya ang kanyang makamay at isang nakasisilaw na puting liwanag ang bumuksaw mula sa mga ito. Bumalot sa nanginginig na kahon. Isang tunok na parang libo-libong salamin na nabasak ang pumuno sa hangin, kasunod ng isang huling, naghihingalong sigaw na umaling-aungaw sa buong ilok bago tuluyang maglaho. At pagkatapos, katahimikan. Ang Oyayi ay nawala. Ang nabulong ay tumigil. Ang nagyelong lamig ay napalitan ng normal na lamig ng gabi. Sa gitnang bilog, ang puso ng diliman ay nakahandusay, basak at wala ng buhay. Isa na lamang itong ordinaryong pirasong kahoy at pilak. Napabagsak si Aling Nida, halos walang malay sa pagod. Agad siyang dinaluhan ni na Mateo at Lia. Ang laban ay tapos na. Sila ay nakatagumpay. Ngunit habang tinitingnan nila ang nanghihinang katawan ng matanda, alam nilang ang bawat tagumpay ay may katumbas na halaga. Ang sigaw ng hingalong espiritu ay humalo sa hangin at naglaho. At ang pumalit dito ay isang katahimikang mas malalim pa kaysa sa anumang katahimikan na narinig na ni Mateo. Ang Oyayi ay wala na. Ang mabulong ay tumigil. Ang nagyayalong lamig ay napalitan ng damping hamok ng gabi. Sa gitnang bilog na asin, ang pusong kadiliman ay isa na lamang basak na pirasong kahoy at pilak. Wala ng pintik, wala ng kapangyarihan. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang kabayaran. Si Aling Nida ay nakahandusay sa lupa. Ang kanyang pahinga ay mababaw. Ang kanyang mukha ay payapa ngunit kulay abo.
Agad siyang dinaluhan ni Mateo. Ang kanyang pagiging doktor ay muling nanaig. Sinuri niya ang pulso nito mahina at mabilis. Tiningnan niya ang mga mata nito ang maito'y malabo at nakatingin sa kawalan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman sa medisina, ngunit alam niyang wala na siyang magagawa. Walang sugat na kailangang tahiin, walang lason na kailangang labanan. Ang sakit ni Aling Nida ay ang pagkaubos. Ibinigay niya ang kanyang sariling lakas buhay upang putulin ang 100 taong sumpa. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng matanda. Sa huling pagkakataon, iminulat ni Aling Nida ang kanyang mata at tumingin sa kanila ni Lia. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ang bawat kadiliman. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hangin na lamang, ay may katumbas na liwanag. Ang kanyang tingin ay lumipat sa silangan, kung saan ang unang sina ng bukang liwewe ay nagsisimula ng gumuhit sa kalangitan. Kayo ang liwanag. At sa pagdating ng unang sina ng araw sa kanilang mga mukha, ang huling hininga ay kumawala mula kay Aling Nida. Kasabay ng kanyang pakpanaw, isang himala ang naganap sa baryo. Salop na ang bulwagang pambayan. Isang matandang lalaki ang umubo, isang bata ang gumalaw. Si Mang Cardo ay nakmulat ng mata, naguguluhan. At si Berto sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo ay nagsalita sa isang normal na boses. At Elia, isa-isang nagising ang nabiktima. Sila ay buhay, ngunit ang kanilang pagising ay hindi isang masayang pagbabalik. Sila ay nagbago. Sa kanilang mamata, may isang uring ng kalungkutan. Isang aninong ang isang alaalang hindi nila kayang isalaysay. Naalala nilang lahat ang malamig na kuweba, ang malungkot na oyayi, at ang aninong walang mukha. Ang bangungot ay natapos na, ngunit ang napaklat nito ay mananatili sa kanilang makaluluwa magpakailanman. Sila ang nakaligtas sa isang digmaang walang nakakita, mabetrano ng isang laban sa panaginip. Si Mateo ang nag-asikaso sa libing ni Aling Nida. Ang buong baryo ay nagluksa. Inilibing nila siya hindi bilang isang simpleng albularyo, kundi bilang isang bayani. Pagkatapos ng ilang linggo, dumating ang araw na dapat na sanang bumalik si Mateo sa siyudad. Ang kanyang lola ay unti nang gumagaling at ang kanyang misyon sa baryo ay opisyalang tapos na. Ngunit habang inilalagay niya ang kanyang magamit sa sasakyan, naramdaman niyang may nakbago sa kanya, ang siyudad. Kasama ang mga modernong ospital at mga teoryang siyentipiko ay tila isang malayong mundo na hindi na niya kinabibilangan. Ang kanyang karanasan sa baryong dilim ay sumira sa kanyang dating pagkatao at bumuong isang bago. Tumingin siya sa kubo ni Aling Nida na ngayoy tahimik at walang laman. Tumingin siya sa kubat na ngayoy hindi na isang lugar ng panganib, kundi isang lugar ng misteryo at kaalaman. At tumingin siya kay Lia na tahimik na nakatayo sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, ginawa niya ang kanyang desisyon. Ibinaba niya ang kanyang gamaleta. Hindi na siya babalik. Nanatili si Mateo sa baryong gedilim. Sa simula, tinulungan niya ang mga nagising na makarecover gamit ang kanyang kaalaman sa medisina upang palakasin ang kanilang mga katawan. Ngunit alam niyang ang tunay na pagaling na kailangan nila ay lampas sa kaya niyang ibigay. Sa pahintulot ng mga taga-baryo, lumipat siya sa kubo ni Aling Nida. Dun, sa gitna ng mapinatuyong halaman at mga lumang aklat ng orasyon, sinimulan niya ang isang bagong uri ng pag-aral. Pinag-aralan niya ang bawat halaman, ang bawat ritual, ang bawat dasal. Hindi niya tinalikuran ang kanyang pagiging doktor. Sa halip, isinama niya ito sa sinaunang karunungan ng matanda. Naging isang bagong uri siya ng manggagamot. Isa na kayang magbigay ng lunas sa laknat ng katawan at sa laknat ng kaluluwa. Ang baryo ng dilim ay dahan-dahang bumalik sa normal. Ngunit ito ay isang bagong normal. Ang mabata ay muling naglaro sa mga daan. Ang mga magsasaka ay muling nagtanim sa kanilang mabukit. Ngunit may isang banayat na pakbabago. Ang mga tao ay mas maagang umuwi sa gabi. Ang mga kwentong bayan ay hindi na ikinukwento bilang biro, kundi bilang ngababala. At ang ilog, kahit na muli itong tumaas dahil sa pagdating ng ulan, ay tinitingnan na ngayon ng may pinahalong pasasalamat at takot. Lumipas ang mabuwan. Ang baryo ay payapa. Isang gabi, habang nakaupo si Mateo sa labas ng kubo ni Aling Nida, nakatingin sa kabilugan ng buwan, nilapitan siya ni Lia. Nakamustahan sila. Mga simpleng kuwentuhan tungkol sa ani at sa panahon. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, may isang hindi sinasabing pag-unawa sa kanilang pinagdaanan. Natapos na ang panaginip sa baryo ng dilim. Ang sumpa ay wala na. Ngunit sa puso ng bawat isa na nagising, at lalo na sa puso ni Mateo na nakipaglaban dito, isang tanong ang nananatili, isang bulong na kasabay ng hangin sa gabi. Paano kung ang bangungot ay hindi naman talaga nagwawakas? Paano kung ito'y natutulok lamang na abang sa paginang ng pananampalataya
sa pagbabalik ng pagdududa. At naghihintay na muli tayong pumikit